Minumungkahi ng isang grupo na gawing 30 kilometers per hour ang speed limit ng mga sasakyan sa urban areas sa Pilipinas. Layon daw nitong mabawasan ang mga disgrasya sa kalsada. May unang balita si Bernadette Reyes. Ang disgrasya sa kalsada pwedeng mangyari kahit anong oras at lugar. Gaya nitong van for hire na sumalpok sa poste sa Tacloban noong Martes na ikinasawi ng isang pasahero. Wala rin itong pinipiling edad. Bata man gaya ng 3 taong gulang sa Maynila na kailangang maoperahan matapos mabundol at madaganan ng tricycle. O matanda, gaya ng 2 lolang nasawi sa magkahiwalay na pagbangga ng motorsiklo sa Cebu City at Davao City. Ang rider namang si Frederick Tabigne minsan ang nameligro dahil muntik madisgrasya. Kahit na anong gawin nating ingat sa karsada, mayroon pa rin talagang mga balasubas mag-drive. Biglang nagbaba ng pasahero yung tricycle. Tapos biglang nung pagbaba ng pasahero niya, biglang kumaliwa, tama-tama naman paparating po ako pero mabagal lang naman yung takbo ko noon. Kaso talagang inaabot ako nung bigla niyang pagliko. Ayon sa Department of Health o DOH, pang-5 na sa cause of death ng mga Pilipino ang mga disgrasya sa kalsada. Habang sa mga kabataan hanggang edad 29, ito ang nangungunang rason ng pagkamatay. Bukod sa paggamit ng safety gear at pag-iwas sa mga distraction gaya ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, ayon sa DOH, mahalaga raw na maging kalmado ang mga motorista at kailangan din ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Tumaas pa from 2022 to 2023 ang road deaths. So to me, maka-lax yung ating implementation. Ang dami ng laws Pinakita nung taga-LTO, ang daming batas. Helmet law, seatbelt law, yung rider sa motorcycle law, pati child seat, batas pala yun. Isa yun sa mga dapat gawin, enforcement. May batas na The laws are there but we need enforcing of the law. Mungkahi ng grupong Move as One gawing 30 kilometers per hour ang speed limit sa urban areas. 30 kilometer per hour speed limit in urban roads is the number 1 recommendation. Bakit? Ni-research nila and they found it will actually reduce road fatalities by about 40%. Ang laking bagay nito. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng MMDA. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.